Sa lawak ng kadiliman, mayroong isang mapa. Isang mapa na hindi gawa sa tinta at papel, kundi sa sinaunang liwanag. Ito ang unang larawan ng ating universo, isang mainit at nag-aalab na alaala ng pagsilang nito. Halos perpekto ang pagkakapantay-pantay ng init sa mapang ito. Isang testamento sa maayos na simula ng lahat ng bagay. Ngunit sa isang sulok ng mapang ito, mayroong isang malamig na bahid, isang rehiyon na hindi maipaliwanag, mas malamig kaysa sa dapat. Isang puwang na tila may bumulong ng hiwaga mula sa kawalan. Ang tawag dito ng mga siyentipiko ay ang Great Cold Spot. Ngunit para sa mga nangangarap, ito ay maaaring higit pa roon. Isang pinto, isang lagusan, isang peklat mula sa pagbangga sa ibang mundo. Samahan ninyo kami sa isang paglalakbay sa pinakamalamig at pinakamahiwagang sulok ng ating universo habang sinusubukan nating sagutin ang tanong, ang Great Cold Spot ba ay isang portal papunta sa ibang universo? Bago tayo maglakbay patungo sa cold spot, kailangan muna nating maunawaan ang mapa kung saan ito natagpuan. Ang mapang ito ay tinatawag na Cosmic Microwave Background o CMB. Isipin ninyo ito bilang unang sigaw ng sanggol na universo. Ilang daang libong taon pagkatapos ng Big Bang, ang universo ay sapat ng lumamig para payagan ang liwanag na malayang makapaglakbay. Ang liwanag na iyon, na ngayon ay humina na at naging microwaves, ay narito pa rin sa ating paligid. Ito ang pinakamatandang liwanag sa sansinukob. Noong dekada 90 at lalo na sa mga unang taon ng ika-21 century, ang mga satellite tulad ng COBE, WMAP at Planck ay maingat na sinukat ang liwanag na ito mula sa bawat direksyon sa kalangitan. Ang kanilang nilikhang mapa ay nagpakita ng temperatura ng sinaunang universo at sa mapang iyon na inaasahang magiging halos pare-pareho, nila natuklasan ang isang bagay na hindi dapat naroroon. Ating simulan ang paglalakbay sa sandali ng pagkakatuklas. Taong 2004 habang sinusuri ng mga siyentipiko ang datos mula sa Wilkinson Microwave Anisotropy Probe or WMAP, isang bagay ang pumukaw sa kanilang pansin. Sa direksyon ng konstelasyong Eridanus, mayroong isang rehiyon na kapansin-pansing mas malamig kaysa sa karaniwan. Hindi ito isang maliit na tuldok. Ito ay isang malawak na bahagi ng kalangitan. Ang pagkatuklas na ito ay parang paghahanap ng isang malaking isla ng yelo sa gitna ng isang mainit na karagatan. Agad itong nagdulot ng kaguluhan at pagkasabik sa komunidad ng mga kosmologo. Ang Standard Model of Cosmology, ang ating pinakamahusay na gabay sa pag-unawa sa universo, ay nagsasabing dapat mayroong maliliit na pagbabago sa temperatura, ngunit ang laki at lamig ng lugar na ito ay nasa hanggana ng imposible. Ito ang unang pahiwatig na mayroong isang bagay sa ating universo na hindi pa natin lubos na nauunawaan. Ngayon, subukan nating sukatin ang hiwagang ito. Gaano kalaki ang Great Cold Spot? Isipin ninyo ang 1 bilyong light years ang lawak. Ang distansyang iyon ay napakalaki. Halos hindi kayang abutin ng ating imahinasyon. Kung ang ating Milky Way galaxy ay isang butil ng buhangin, ang cold spot ay isang malawak na disyerto. At gaano ito kalamig? Ang pagkakaiba sa temperatura ay maliit lamang, humigit kumulang 70 microkelvins na mas malamig kaysa sa average na 2.73 Kelvin ng CMB. Ngunit sa mundo ng kosmolohiya, ang maliit na pagkakaibang ito sa ganito kalaking sukat ay isang napakalaking anomalya. Ang probabilidad na magkaroon ng ganitong uri ng malamig na lugar ng nagkataon lamang ayon sa standard model ay napakababa, parang paghahagis ng barya ng 1,000 beses at lahat
ay lumabas na parehong mukha. Ang sukat at antas ng lamig nito ang dahilan kung bakit ito ay isang palaisipan na patuloy na bumabagabag sa isipan ng mga siyentipiko. Bakit isang malaking problema ang cold spot para sa ating kasalukuyang kaalaman? Ang Standard Model of Cosmology ay nakabatay sa ideya ng cosmological principle, ang paniniwala na sa malakihang sukat, ang universo ay homogeneous at isotropic. Ibig sabihin, pare-pareho ito kahit saan ka tumingin. Ang mga maliliit na pagkakaiba sa temperatura sa CME ay kumakatawan sa mga maliliit na pagkakaiba sa density noong unang panahon na siyang naging binhi ng mga bituin at galaksiya. Ang mga pagkakaibang ito ay dapat na random at may tiyak na distribusyon ng sukat. Ang cold spot ay sumisira sa perpektong larawang ito. Ito ay mas malaki at mas malamig kaysa sa anumang random fluctuation na kayang ipaliwanag ng modelo. Dahil dito, napilitan ng mga siyentipiko na maghanap ng ibang mga paliwanag. Sila ay nahaharap sa dalawang posibilidad. Maaaring mayroong isang bagay na pisikal sa direksyong iyon na nagdudulot ng epekto o ang ating mga pangunahing teorya tungkol sa universo ay may kulang o mali. Ang unang teoryang isinulong upang ipaliwanag ang cold spot ay simple at lohikal. Paano kung mayroong isang malaking butas sa universo sa direksyong iyon? Hindi isang butas na literal, kundi isang rehiyon na halos walang laman. Ito ay tinatawag na supervoid. Ang supervoid ay isang napakalawak na espasyo na may napakakaunting mga galaksiya, bituin, at kahit dark matter kumpara sa ibang bahagi ng universo. Ito ay parang isang malaking bula ng kawalan sa loob ng kosmikong istruktura. Ang ideya ay simple. Habang ang sinaunang liwanag mula sa CMB ay dumadaan sa supervoid na ito, nawawalan ito ng kaunting enerhiya. Ito ay dahil sa isang epekto na tinatawag na integrated Sachs-Wolf effect. Sa madaling salita, ang pag-unat ng universo habang ang liwanag ay nasa loob ng void ay ninanakawan ito ng enerhiya, kaya paglabas nito sa kabilang dulo, ito ay mas malamig o mas pula. Dahil sa teorya ng supervoid, isang malawakang paghahanap ang nagsimula. Ang mga astronomo ay nagtuon ng kanilang mga teleskopyo sa direksyon ng konstelasyong Eridanus. Ang kanilang misyon, imapa ang distribusyon ng mga galaksya sa rehiyong iyon ng kalangitan. Kung mayroon ngang dambuhalang supervoid, dapat makakita sila ng isang malaking kakulangan ng mga galaksya. At noong 2007, isang grupo ng mga mananaliksik ang nag-anunsyo ng isang tagumpay. Natagpuan nila ang isang napakalaking supervoid na tinawag na Eridanus Supervoid sa mismong lokasyon ng cold spot. Ito ay isa sa pinakamalaking void na natuklasan. May lawak na daan-daang milyong light years. Sa unang tingin, tila ito na ang sagot. Ang misteryo ay nalutas na. Ang cold spot ay hindi isang hiwaga mula sa sinaunang universo, kundi isang epekto lamang ng istruktura ng universo na mas malapit sa atin. Ngunit ang kwento ay hindi nagtatapos doon. Habang mas maraming datos ang nakolekta at mas detalyadong pagsusuri ang ginawa, nagsimulang lumitaw ang mga bitak sa teorya ng supervoid. Oo, mayroon ngang supervoid sa direksyon ng cold spot. Ngunit ang tanong ay, sapat ba ito kalaki at sapat ba ito kawalang laman upang maipaliwanag ang buong antas ng lamig na naobserbahan? Maraming mga sumunod na pag-aaral gamit ang mas makapangyarihang mga teleskopyo at mas sopistikadong mga pamamaraan ang nagpakita na ang Eridanus supervoid ay hindi sapat. Kayang ipaliwanag nito ang isang bahagi lamang ng paglamig, marahil 10 hanggang 30% lamang. Ngunit ang malaking bahagi ng anomalya ay nananatiling
hindi maipaliwanag. Dito nabasag ang mitolohiya na ang supervoid ang kumpletong sagot. Ang universo ay muling nagpakita ng isang hiwaga na nag-iwan sa mga siyentipiko na nagkakamot ng ulo at naghahanap ng mas radikal na mga ideya. Kaya, kung hindi ito isang supervoid, ano pa kaya ito? Dito na pumapasok ang mga teoryang tila kinuha mula sa science fiction. Kung ang paliwanag ay wala sa istruktura ng ating universo, marahil ang sagot ay nasa labas nito. Ito ang nagbukas ng pinto sa isa sa pinakakamangha-manghang konsepto sa modernong pisika, ang multiverso. Ang ideya ay hindi na bago, ngunit ang cold spot ay nagbigay dito ng isang posibleng piraso ng ebidensya. Ayon sa ilang teorya, tulad ng eternal inflation, ang ating universo ay isa lamang bula sa isang karagatan ng iba pang mga universo. Ang mga bula na ito ay patuloy na nabubuo, bawat isa ay may sariling mga batas ng pisika at kung minsan ang mga bula na ito ay maaaring magbanggaan. Isipin natin ang teoryang ito ng mas malapitan. Kung ang ating universo ay bumangga sa isa pang bubble universe noong unang panahon, ano ang magiging epekto nito? Ayon sa mga teorista tulad ni Laura Mersini Houghton, ang pagbabanggang ito ay magiiwan ng isang pasa o peklat. Ang banggaan ay magdudulot ng isang malawakang gravitational pull sa isang partikular na rehiyon ng ating batang universo. Nahihila sa materya at enerhiya palabas ng lugar na iyon. Ang resulta ay isang malaking rehiyon na may mas mababang density kaysa sa karaniwan. Isang epekto na mananatili hanggang sa ngayon. At ang pirma ng pasa na ito na naiwan sa cosmic microwave background ay isang malaki at malamig na lugar. Sa madaling salita, ang Great Cold Spot ay maaaring ang ating unang sulyap, ang ating unang ebidensya ng pagkakaroon ng isa pang universo sa tabi ng sa atin. Ang ideya ng isang cosmic Bruce ay hindi lamang isang magandang kwento. Mayroon itong mga tiyak na prediksyon na maaaring masubok kung ang cold spot ay resulta ng pagbangga sa ibang universo. Dapat mayroon itong partikular na itsura at katangian. Halimbawa, ang mga gilid ng spot ay maaaring magpakita ng isang partikular na pattern ng temperatura, isang uri ng singsing ng bahagyang mas mataas na temperatura sa paligid ng pinakamalamig na sentro. Bukod pa rito, ang polarisasyon ng liwanag ng CMB sa lugar na iyon ay maaaring magkaroon ng isang kakaibang texture or alignment, isang pirma ng marahas na pangyayari sa sinaunang panahon. Ang mga siyentipiko, gamit ang data mula sa Planck satellite na may mas mataas na resolusyon kaysa sa WWM app, ay abala sa paghahanap ng mga pirma na ito. Ang paghahanap ay parang cosmic archaeology, pagsusuri sa mga sinaunang guho upang muling buuin ang isang nawawalang kasaysayan. Saan na tayo ngayon sa paghahanap na ito? Sa kasamaang palad, ang mga resulta ay hindi pa rin malinaw. Habang may ilang mga pag-aaral na nagsasabing nakakita sila ng mga pahiwatig na umaayon sa teorya ng Cosmic Bruce, marami ring iba na nagsasabing ang ebidensya ay mahina o wala pa. Ang problema ay ang ingay sa datos. Mahirap ihiwalay ang isang napakaliit na signal mula sa random na pagbabago-bago ng CMB at mula sa iba pang mga epekto mula sa mga galaksya at alikabok sa pagitan natin at ng sinaunang liwanag. Ang teorya ng multiverso ay nananatiling lubhang espekulatibo. Ito ay isang paalala na sa agham, ang mga pambihirang pahayag ay nangangailangan ng pambihirang ebidensya. Ngunit ang kawalan ng malinaw na ebidensya ay hindi nangangahulugang ito ay mali. Nangangahulugan lamang ito na ang hiwaga ay nananatili
Balikan natin ang konsepto ng portal. Habang ang cosmic bruise ay isang mas siyentipikong interpretasyon, ang ideya ng isang portal ay nakakakuha ng imahinasyon. Kung ang cold spot ay isang uri ng koneksyon, anong uri ito? Ang ilang mga teorya sa string theory at M-theory ay nagmumungkahi ng pagkakaroon ng mga brains o mga dimensyon na napakalapit sa atin na pinaghihiwalay lamang ng napakaliit na espasyo. Maaari bang ang cold spot ay isang lugar kung saan ang ating brain ay mas malapit sa isa pa na nagpapahintulot sa gravity na tumagas mula sa kabilang universo patungo sa atin? Ang gravitational pull na ito mula sa kabilang panig ang maaaring maging sanhi ng paglamig na nakikita natin. Sa ganitong pananaw, ang cold spot ay hindi isang pinto na maaari nating pasukin, ngunit isang bintana kung saan nararamdaman natin ang hangin mula sa kabilang kwarto. Paano kung itulak pa natin ang ideya? Ang ilang mga mas espekulatibong modelo ay naglalaro sa ideya ng wormholes. Ang mga ito ay mga theoretical na tulay sa space-time na posibleng mag-ugnay hindi lamang ng dalawang lugar sa ating universo, kundi ng dalawang magkaibang universo. Posible ba na ang cold spot ay ang bibig ng isang napakalakiya at sinaunang wormhole? Ang ideyang ito ay nasa larangan na ng purong teorya at halos imposibleng patunayan sa ngayon. Gayunpaman, ito ay isang nakagagalak na ehersisyo sa imahinasyon. Ipinapakita nito kung paano ang isang anomalya sa datos ay maaaring maging simula ng mga tanong na humahamon sa ating pinakapangunahing pag-unawa sa realidad. Ito ang diwa ng pagtuklas. Ang pagtingin sa isang malamig na bahid sa kalangitan at pagtatanong, ano kaya kung mahalagang pag-usapan ang papel ng estatistika sa buong debate na ito? Mayroon ding isang mas konserbatibo at para sa ilan, mas nakakainip na paliwanag para sa cold spot. Baka ito ay isang napakabihirang statistical fluke lamang. Isipin ang paghagis ng bilyon-bilyong barya. Sa kalaunan, makakakuha ka ng isang serye ng 1,000 magkakasunod na parehong muka. Bihira ito, ngunit hindi imposible. Ganoon din sa CM ba. Sa napakalawak na kalangitan, posible na magkaroon ng isang napakalaki at napakalamig na lugar dahil lamang sa purong pagkakataon. Ang tanong ay, anong antas ng pagiging bihira ang handa nating tanggapin bago tayo magsimulang maghanap ng mga bagong paliwanag? Ito ay isang pilosopikal na debate sa loob ng agham. Kailan natin dapat sabihin na ang ating teorya ay mali at kailan natin dapat sabihin na nagkataon lang? Ang debate sa pagitan ng supervoid, multiverse at statistical fluke ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Bawat panig ay may kani-kaniyang mga taga-suporta at mga kritiko. Ang mga pabor sa supervoid ay nagsasabing ito ang pinakasimpleng paliwanag na hindi nangangailangan ng bagong pisika o Occam's razor. Ang mga pabor sa multiverso ay nangangatwiran na habang ang supervoid ay maaaring mag-ambag, hindi nito kayang ipaliwanag ang lahat at dapat tayong maging bukas sa mga bagong ideya. Ang mga pabor sa statistical fluke ay nagpapaalala sa atin na maging maingat at huwag gumawa ng mga konklusyon batay sa isang anomalya lamang. Ang tensyon sa pagitan ng mga ideyang ito ay malusog para sa agham. Ito ang nagtutulak sa mga mananaliksik na mangolekta ng mas maraming data, bumuo ng mas mahusay na mga modelo, at hamunin ang bawat isa na patunayan ang kanilang mga kaso. Ano ang susunod na hakbang sa paglutas ng misteryong ito? Ang kinabukasan ay nakasalalay sa mas mahusay na mga obserbasyon. Ang mga bagong henerasyon ng mga teleskopyo, parehong nasa lupa at sa kalawakan, ay idinisenyo
upang imapa ang universo sa hindi pa nagagawang detalye. Ang mga proyekto tulad ng Euclid Space Telescope at ang Vera C. Rubin Observatory ay lilikha ng mga 3D na mapa ng bilyon-bilyong galaksya. Ang mga mapang ito ay magbibigay daan sa atin na makita ng may katiyakan kung gaano kalaki at gaano kawalang laman ang Eridanus Supervoid. Bukod pa rito, ang mga hinaharap na CMB experiments ay susukatin ang polarisasyon ng sinaunang liwanag na may pambihirang katumpakan na posibleng magbunyag ng mga texture na magpapatunay o magpapabulaan sa teorya ng cosmic bruise. Ang sagot ay naroroon, naghihintay lamang na matuklasan. Anuman ang maging tunay na paliwanag, ang Great Cold Spot ay nag-iwan na ng isang mahalagang aral. Ipinapaalala nito sa atin na ang universo ay puno pa rin ng mga sorpresa. Sa tuwing iniisip natin na malapit na nating maunawaan ang lahat, isang anomalya ang lilitaw upang ipaalala sa atin kung gaano pa karami ang hindi natin alam. Ang mga misteryong tulad nito ang nagpapanatili sa pag-usad ng agham. Sila ang nag-udyok sa atin na magtanong, mag-imbestiga at mangarap. Ang cold spot ay hindi lamang isang malamig na rehiyon sa kalawakan. Ito ay isang paanyaya upang palawakin ang ating imahinasyon at isaalang-alang ang mga posibilidad na dati nating inaakalang imposible. Ito ay isang testamento sa katotohanan na ang pinakamalaking mga pagtuklas ay madalas na nagsisimula sa isang simpleng tanong. Bakit ganoon iyon? Pag-isipan natin ang implikasyon kung ang teorya ng multiverso ay mapatunayang tama. Ang pagkatuklas na tayo ay bahagi ng isang mas malaking koleksyon ng mga universo ay magbabago sa ating pananaw, sa ating lugar, sa kosmos, ng mas malalim kaysa sa ginawa ni Copernicus. Hindi na lamang tayo isang maliit na planeta sa isang ordinaryong solar system sa isang tipikal na galaksya. Tayo ay magiging isang maliit na bahagi ng isang napakalawak na cosmic tapestry. Ang mga tanong tungkol sa pinagmula ng buhay at ng ating universo ay magkakaroon ng bagong konteksto. Posible bang ang ibang mga universo ay may ibang mga batas ng pisika? Mayroon bang mga universo na walang buhay? At mayroon bang iba na mas sagana pa kaysa sa atin? Ang cold spot, kung ito man ay isang pasa, ang magiging unang hakbang sa pagsagot sa mga tanong na ito. Ang konsepto ng multiverso ay humahamon din sa ating ideya ng fine-tuning. Maraming pisiko ang nagtataka kung bakit ang mga konstante ng ating universo, tulad ng lakas ng gravity o ang bigat ng isang elektron, ay tila perpektong nakatono para payagan ang pagkakaroon ng mga bituin, planeta at buhay. Kung bahagyang binago ang mga halagang ito, ang universo ay maaaring maging isang walang laman at magulong lugar. Ang multiverso ay nag-aalok ng isang paliwanag. Kung mayroong walang katapusang bilang ng mga universo, bawat isa ay may random na mga konstante, hindi nakapagtataka na ang isa sa kanila, ang sa atin, ay nagkataong may tamang kombinasyon. Tayo ay nabubuhay dito dahil ito ang tanging uri ng universo kung saan tayo maaaring mabuhay. Ito ay tinatawag na anthropic principle. Ang cold spot ay maaaring ang unang pahiwatig na ang prinsipyong ito ay hindi lamang pilosopiya, kundi isang siyentipikong realidad. Ngunit bago tayo masyadong madala ng mga kamanghamanghang ideya, mahalagang manatiling nakatapak sa lupa. Ang agham ay isang maingat at masusing proseso. Sa ngayon, ang cold spot ay isang unknown unknown, isang bagay na hindi lamang natin alam ang sagot, kundi hindi rin natin alam kung ano ang tamang tanong na itatanong. Maaaring ang tunay na paliwanag ay isang bagay na hindi pa natin naisip. Marahil
Ito ay isang bagong uri ng partikulo, isang hindi pa natutuklasang puwersa o isang epekto ng dark energy na hindi pa natin nauunawaan. Ang pagiging bukas sa lahat ng posibilidad habang mahigpit na sinusunod ang ebidensya ang siyang landas patungo sa katotohanan. Ang bawat teorya, mula sa simple hanggang sa kamangha-mangha, ay dapat dumaan sa parehong mahigpit na pagsusuri. Ang isa pang anggulo na dapat isaalang-alang ay ang epekto ng dark energy. Alam natin na ang paglawak ng universo ay bumibilis at ang puwersang nagtutulak dito ay tinatawag nating dark energy. Ngunit ang kalikasan nito ay isang malaking misteryo. Posible ba na ang dark energy ay hindi pare-pareho sa buong universo? Kung ang rehiyon ng cold spot ay may bahagyang kakaibang katangian ng dark energy, maaari itong makaapekto sa integrated Sachs-Wolf effect sa paraang hindi pa natin naiisip na nagpapalala sa epekto ng supervoid. Ito ay isang teorya na nasa pagitan ng standard at exotic. Hindi ito nangangailangan ng ibang universo, ngunit nangangailangan ito ng pagbabago sa ating pag-unawa sa isa sa mga pinakapangunahing bahagi ng ating sariling universo. Isipin natin ang Great Cold Spot bilang isang cosmic crime scene. Ang cosmic microwave background ang ating tanging saksi, isang snapshot ng pangyayari na naganap 13.8 bilyong taon na ang nakalipas. Ang mga siyentipiko, ang mga investigador na sinusuri ang bawat piraso ng ebidensya. Ang supervoid ang pangunahing suspect, may motibo, at nasa lugar ng krimen, ngunit ang alibi ay hindi perpekto. Ang multiverso ay ang misteryosong estranghero, isang teorya na walang malinaw na ebidensya, ngunit may nakakaintrigang kwento. Ang statistical fluke ay ang ideya na marahil ay walang krimen na naganap. At marahil mayroon pang ibang mga suspek na hindi pa natin nakikilala. Ang investigasyon ay nagpapatuloy at bawat bagong teleskopyo at bagong pag-aaral ay isang bagong lead sa kaso. Maaari din nating tingnan ang cold spot sa konteksto ng iba pang mga anomalya sa CMB. Hindi lamang ito ang kakaibang katangian na nakita ng mga siyentipiko sa mapa ng sinaunang universo. Mayroon ding tinatawag na axis of evil, isang hindi maipaliwanag na alignment ng mga malalaking pattern sa CMB sa isang partikular na direksyon sa kalawakan. Mayroon ding mga pagkakaiba sa mga pattern sa pagitan ng dalawang hemisphere ng kalangitan. Posible ba na ang mga anomalya na ito, kasama ang cold spot, ay magkakaugnay? Marahil sila ay mga piraso ng isang mas malaking palaisipan na nagsasabi sa atin na ang ating standard model, bagamat napakatagumpay, ay hindi pa rin kumpleto. Ang bawat anomalya ay isang sinulid na kung hihilahin ay maaaring maglantad ng isang buong bagong tela ng realidad. Ang kwento ng cold spot ay isang perpektong halimbawa kung paano gumagana ang agham. Nagsisimula ito sa isang obserbasyon na hindi umaayon sa inaasahan. Sinusundan ito ng pagbuo ng mga hypothesis, mga posibleng paliwanag. Ang bawat hypothesis ay sinusubok laban sa mas maraming data at obserbasyon. Ang mga teoryang hindi tumutugma sa ebidensya ay itinatapon, habang ang mga natitira ay pinipino. Ito ay isang proseso ng dahan-dahang pag-aalis ng kamalian upang makalapit sa katotohanan. Maaaring tumagal ng mga dekada o kahit na mga siglo bago natin malutas ang misteryo ng cold spot. Ngunit ang paghahanap mismo ang siyang nagpapayaman sa ating kaalaman at nagtutulak sa teknolohiya. Sa huli, ang pagtingin sa Great Cold Spot ay parang pagtingin sa isang malawak na karagatan sa gabi. Nakikita natin ang ibabaw, ang mga alon, at ang refleksyon ng mga bituin.
Ngunit alam natin na sa ilalim nito, sa kalaliman, ay mayroong isang buong mundo ng mga nilalang at mga hiwaga na hindi pa natin nakikita. Ang cold spot ay isang paalala ng kalaliman ng universo. Ito ay isang hamon sa ating katalinuhan at isang paanyaya sa ating imahinasyon. Hindi natin alam kung ano ang nasa kabilang panig, kung ito man ay isang walang laman na super void, isang katabing universo, o isang katotohanang hindi pa natin kayang isipin. Ngunit ang pagtatanong at paghahanap ang siyang nagbibigay kahulugan sa ating paglalakbay bilang isang species na laging nakatingala sa mga bituin. Subukan nating balikan ang ating posisyon sa kosmos. Tayo ay nasa isang maliit na bato na umiikot sa isang ordinaryong bituin, sa isang ordinaryong galaksiya. Mula sa ating munting pananaw, sinisikap nating unawain ang kabuuan ng pag-iral. Ang cold spot ay isang mensahe mula sa pinakamalayong abot-tanaw ng nakikita. Sinasabi nito na ang universo ay maaaring mas kakaiba, mas komplikado, at mas kamangha-mangha kaysa sa ating pinakamatapang na mga pangarap. Ang posibilidad na ito ay isang portal, gaano man kaliit, ay nagpapakita ng walang hanggang potensyal para sa pagtuklas. Ito ay nagbibigay inspirasyon hindi lamang sa mga siyentipiko, kundi sa mga artista, manunulat, at sa bawat isa sa atin na nagtatanong kung ano pa ang naroroon. Kahit na mapatunayan na ang cold spot ay isang simpleng statistical fluke, hindi ito magiging isang kabiguan. Ang pagsisikap na maunawaan ito ay nagdulot na ng napakaraming pag-unlad. Pinilit nito ang mga astronomo na lumikha ng mas detalyadong mga mapa ng universo. Hinamon nito ang mga teorista na pag-isipan ang mga hangganan ng ating mga modelo. Nagbigay ito ng isang konkretong target para sa mga hinaharap na misyon. Sa agham, kahit ang mga maling landas ay maaaring humantong sa mga di inaasahang tanawin. Ang paghahanap ng sagot sa misteryo ng cold spot ay isang paglalakbay na nagkakahalaga, anuman ang destinasyon. Isaalang-alang natin ang psikolohikal na epekto ng mga ideyang ito. Ang pag-iisip tungkol sa isang multiverso ay maaaring maging parehong nakapagpapakumbaba at nakapagpapalaya. Nakapagpapakumbaba dahil ipinapakita nito na ang ating buong universo ay maaaring isa lamang sa hindi mabilang na iba pa. Ngunit nakapagpapalaya rin dahil binubuksan nito ang pinto sa walang katapusang posibilidad. Sa isang lugar doon, sa ibang universo, ang mga batas ng pisika ay maaaring maging sining, ang mga bituin ay maaaring kumanta, at ang buhay ay maaaring umiral sa mga anyo na hindi natin kayang isipin. Ang cold spot ay ang ating paalala sa lupa na ang realidad ay maaaring mas malawak kaysa sa ating mga pandama. Ang Great Cold Spot ay isang paalala na ang mapa ay hindi ang teritoryo. Ang ating mga modelo at teorya ay mga mapa lamang na ginagamit natin upang mag-navigate sa universo. Ngunit ang universo mismo, ang teritoryo, ay laging mas mayaman at mas komplikado kaysa sa anumang mapa na maaari nating iguhit. Ang mga anomalya tulad ng cold spot ay ang mga lugar kung saan ang ating mapa ay mali o hindi kumpleto. Ito ang mga lugar na here be dragons sa mga sinaunang mapa, mga hindi pa natutuklasang lupain na nag-aanyaya sa mga matatapang na explorer. At habang patuloy tayong naglalakbay, ang ating mga mapa ay magiging mas mahusay, ngunit laging mayroong mga bagong hangganan na tatawirin. Ang panghuli at marahil pinakamahalagang tanong ay, ano ang nararamdaman mo kapag tinitingnan mo ang cold spot? Nakakaramdam ka ba ng takot sa harap ng isang malawak at hindi maipaliwanag na kawalan? O nakakaramdam ka ba ng pagkamangha sa harap ng isang misteryo
na naghihintay na malutas? Ang iyong sagot ay nagsasabi ng marami tungkol sa ating likas na pagiging mausisa. Bilang mga tao, tayo ay programado upang maghanap ng mga pattern at kahulugan. Ang isang malamig na bahid sa isang mapa ng sinaunang liwanag ay hindi lamang data para sa atin. Ito ay isang kwento tungkol sa ating pinagmulan, sa ating universo at marahil sa mga universo na lampas pa. Kaya sa susunod na pagtingin mo sa mabituing kalangitan sa gabi, alalahanin mo ang konstelasyong Eridanus. Alalahanin na sa direksyong iyon, lampas sa mga bituin na iyong nakikita, lampas sa ating galaksya, ay mayroong isang malamig na anino. Isang anino na sumasaklaw sa 1 bilyong light years. Isang anino na maaaring isang walang laman na rehiyon, isang peklat mula sa isang sinaunang banggaan, o isang bagay na hindi pa natin kayang pangalanan. Ang Great Cold Spot ay hindi lamang isang anomalya. Ito ay isang simbolo ng walang hanggang misteryo ng kosmos, isang misteryo kung saan tayo ay isang aktibong kalahok, laging nagtatanong, laging naghahanap, at laging nagnanais na maunawaan. Mula sa isang simpleng anomalya sa isang mapa ng sinaunang liwanag, tayo ay naglakbay sa mga dambuhalang supervoids, bumisita sa mga teorya ng nagbabanggaang mga universo, at sinuri ang pinakapangunahing mga tanong tungkol sa realidad. Ang Great Cold Spot ay nananatiling isa sa mga pinakamalaking hindi nalutas na kaso sa kosmolohiya. Ito ba ay isang simpleng butas sa ating universo na ipinapaliwanag ng kakulangan ng mga galaksya? O ito ba ang ating unang matibay na ebidensya na tayo ay bahagi ng isang mas malaki at mas kamanghamanghang multiverso? Ang sagot ay nakatago pa rin sa kadiliman, naghihintay sa susunod na henerasyon ng mga mata na titingin sa kalangitan. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Ngayon, gusto naming marinig ang iyong saloobin. Kung ang Great Cold Spot ay tunay na isang portal o isang bintana sa ibang universo, ano sa tingin ninyo ang nasa kabilang panig? Iwanan ang inyong mga kamangha-manghang teorya sa comments sa ibaba.